Si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin, kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Ang pagdakila niya ay hayag. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. So, sa salin po sa Tagalog ngayon ng aking nasal, medyo hindi gayong napaliwanag at nasalin ang ilang mga kataga. Subalit sa talatang 4 sinasabi, gaya ng ating napag-aralan, I sought the Lord and He answered my prayer. Okay? I sought the Lord and He answered me. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang dininig o tinugon. Napakaganda na ganitong mga panalita nating madinig, okay? Na mula sa kanyang mga salita. Iyan ang dalangin at awit ni Haring David. Hinanap ko ang Panginoon, sabi niya, at kanyang dininig ako at tinugon ako. Now, this psalm, ang awit na ito, ay has a lot to say. Napakaraming mga bagay na kanya binabanggit patungkol sa takot at patungkol sa paghahanap sa Diyos. Ang awit na ito, kung yung mapapansin, marami siyang binabanggit patungkol sa takot, fearing the Lord, takot sa Diyos, at patungkol sa paghahanap sa Panginoon. So sinasabi dito kagad, God has to be sought. Ang Diyos ay kailangan nating hanapin. Okay? Yan ang kanya sinasabi at ini-imply dito. God has to be sought. Kailangan natin hanapin ang Panginoon. You have to seek the Lord. Okay? You have to look for Him. Kailangan natin siyang hanapin. Kaya na nasabi sa nakaraan na Sunday, ang Diyos minsan, siya ay bumaba sa ardin, siya nandito sa lupa, at nakipag-usap sa mga unang tao. Subalit, alam natin balang araw, darating ganitong araw, na siya muling babalik sa lupa at siya ay ating makikita. But right now, we have to look for Him. Kailangan natin siyang hanapin. Looking for something takes time, di ba? Ang paghahanap sa isang bagay ay gumugugol ng panahon. It takes concentration. Kailangan ng konsentrasyon sa isang bagay kapag meron kang hinahanap. Ako po ay sa dami po ng minsan na iniisip sa gawain ng Panginoon, sa bahay, okay? At maraming mga bagay, malimit ang aking nakakalimutan ng susi kung saan ko nilalagay. Kapag ko nagmamadali na, natutuwa na po ang aking misis, doon lumalabas ang aking tunay na Edgar, lumalabas yung kabusitan ko, etc. Kapag hindi ko mahanap, yung talagang gusto kong hanapin. So sometimes, okay, seeking and looking for something takes time and concentration. Kailangan ko titigil, ititrace ko kung saan ako naiwan, okay, saan ako huling nagbihis, etc., etc. So, ganito po nangyayari. When you lost something, it occupies your mind, hindi ba? Ito po ay okupado ang ating isip sa isang bagay na ating hinahanap. You're thinking about it. So, kapag ganito ang ating kalagayan, maraming mga bagay nangyayari. So, ganito rin po sa Panginoon. Amen? Ganito rin sa Panginoon ang ating paghahanap sa Kanya. Sinasabi natin, the Lord hears. Ang Panginoon ay Kanya nadidinig ang aking dalangin. Pero, para ating makuha at matanggap ang ating inihingi at mga pangangailangan, you've got to spend time seeking the Lord. Amen? Kailangan kayo magkaroon ng panahon. Magkaroon ng panahon. Gugulan ng panahon sa paghahanap sa Diyos. And that's hard. Mahirap, lalo na sa kalagayan ng ating buhay. Dahil po, ano pong dahilan? We're so busy. Napaka-busy natin. Napakaraming mga bagay na natin ginagawa. At minsan, aking nakita, when we have money, di ba? Kapag tayo nakaroon ng pera, usually, ano pong ating ginagawa? Kapag tayo tumagat ng blessing, nakaroon tayo ng pera, ano pong ating ginagawa usually? Okay? We buy things, di ba? Bumibili tayo ng mga bagay na gusto natin unless you're investing it. Maliban in-invest mo ang perang yan. Pero you buy stuff. Bumibili tayo, napakarami ng listahan natin. Di ba? And then, you spend your time dusting on it. Yan ang nangyayari naman. Kapag tumagat ng pera, bumili ka ng bagay, ang mangyayari,
Nakakaalikabok. Ang gagawin mo naman, inaalis mong alikabok, hindi ba? Yan po nangyayari. Pagkatapos, ang gagawin natin, magbabantay tayo, nandun tayo sa ating binili, iniingatan natin ating mga apo na mga tahimik, na hindi kumikibo, binabantayan natin mga collection natin, mga figurines natin, na huwag silang hipuin at basagan. Hindi ba? Ganon ang ating ginagawa. So, alam po ninyo, maraming mga bagay na pinipilit natin na huwag mahipo. Ako po mismo ay may bandage niya, ang aking computer, ang aking laptop, ang mga isda natin, kahit po na aking pangalan, yung aruwanan niya, okay? You find yourself, listen, you find yourself, you don't own them. They own you. Di ba? Inyong masusupungan na ang mga bagay nito ay may-ari sa inyo. Hindi sila mag-ari sa atin. Okay? Sila may-ari sa atin. Hindi natin sila pag-aari. Nandiyan ba kayo? Sapagkat they are counting you to watch over them and protect them. Sapagkat kapag meron kang nabili, ingatan mo yan, punas-punasan mo yan, babantayan mo yan, magiging Diyos-Diyosan mo na yan. Hindi ba? Yan po nangyayari. Mga instrumento dito sa atin. Ganun na nangyayari. So, sila ay umaasa sa inyo. We do that. And that's really the truth, hindi ba? So, ang mga bagay nito, they are enjoying all the attention and the protection. Inaalis naman tayo sa kaisipan natin. So, the more stuff we have, the busier we are. Kung marami tayong mga bagay, naalagaan, etc., etc., lalo nagiging busy tayo sa mga bagay nito. The more difficult to seek the Lord. Napakahirap lalong hanapin ang Diyos. Because seeking the Lord takes time and effort. Hindi ba? Ang paghahanap sa Diyos, kailangan ang panahon, kailangan ang pagpupunyagi. Sapagat ang ating buhay, ang ating kultura ay makulay, at napakaraming mga bagay na dapat gawin, subat sa akin napansin, none of them, or most of them, minsan, alos sa mga bagay nito na pinipilit natin guguling ating mga panahon, ay hindi naman diretso mga kasalanan, pero hindi po natin napagtatanto, ang buhay natin ay lumilipas sa mga bagay nito. We're missing life. Because Jesus said, ito po sinabi ng Panginoon. Are you there? Ito po sinabi ng Panginoon, our life does not consist in the things that we possess. Ang buhay daw natin, sabi ng ating Panginoon, ng tao, ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Our life has to do with our relationship with Jesus. Ang buhay natin ay may kinalalaman lamang sa buhay natin, sa relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. If we don't have that, kung hindi po natin taglay ang bagay nito, wala tayong totoong taglay na pakinabang sa buhay nito. Meron po tayong isang kapatid, listen, kanya po nakasanayan na ilagay ang ganitong mga kataga sa kanyang mga envelope, letter envelope, malaking envelope, at ganito po kanya sinasabi, na nakasulat doon, na nakasanayan ng i-print ito. Sabi niya, if you go through life and miss Jesus, you miss it all. Let me repeat. Sabi niya, if you go through life and miss Jesus, you miss it all. Kung tayo daw ay dadaan sa buhay nito, at na-miss natin si Jesus, na-miss mo na ang lahat ng bagay. Siya po ay dumating sa ganitong conclusion ng ating kapatid na ito when he was 50 or 55 years old. Siya po ay dumating sa ganitong conclusion. Sapagkat ang taong ito, siya po ay aking masasabi, dumating sa ganitong conclusion after 50 years old, siya po naging busy sa stock market, okay? Ngayon po, ito ang pinakamabilis na kumita ng pera. Ito pong golden idol ng Amerika ngayon. At sa atin, ang stock market. Siya po ay isang money man, okay? Isang taong puno ng abilidad, administrator. Siya po ay successful. Pero he came to Jesus when he was 50 or 55 and he realized, kanya po napagtanto, na ang kanyang ginagawa ay baog at walang kabuluhan. Sabi niya, there's nothing out here. So, the only thing there is in this life is Jesus. Yun lang. Ang tanging lang sa buhay nito ay ang ating Panginoong Yesus. At ibang mga bagay ay walang ganong mahalaga. Okay? Anyway, if we seek the Lord, listen, if we seek the Lord,
kung ating hahanapin ng Panginoon, He gives us what we need. Amen? Ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo magtatrabaho. No, hindi yun ang aking ibig sabihin. Ang ibig sabihin, siyang una nating hanapin. Amen? Kapag ating siyang unang hinanap, alam na natin ang mga bagay ay kanyang pagkakaloob sa atin. Yan ba'y totoo sa atin? Yan ba'y totoo sa atin? So, I sought the Lord, pagkatapos ano po sinabi ni David, and He answered me. Dininig niya ako, tinugon niya ako. So, meron po sinasabi, ang kasulatan, sinasabi po, in the day you seek me with all your heart, I will be found of you. Kapag akong inyong hinanap, sabi ng Panginoon, ng inyong buong puso, inyo akong masusumpungan. So, atin siyang masusumpungan kung atin siyang hinanap ng buong puso. When you really quit foolishness, kapag tayo po ay tumigil na sa ating kalokohan, sa ating sinseridad, hinanap ang Panginoon ng buong puso, at kanya sinabi, ating siyang masusumpungan. Marami po sa ating paghanap ay hindi po sincero. Okay? Nandiyan pa ang ating mga kalokohan. Kapag ito'y ating nagawa, you will find Him. Kapag siya'y ating nasumpungan, and your prayers will get answered. Ang iyong mga dalangin ay matutugunan. And your priority will be straightened out. Ang inyong mga prioridad ay magiging matuwid. At ang inyong buhay ay magkakaroon ng kahulugan. Okay? Kapag ating nasumpungan ng Diyos. Otherwise, kung hindi po ang mangyayari, life is an endless run of stuff. Di ba? Ang buhay natin, kung hindi ito naging tunay sa atin, ang buhay natin ay maging ganito, walang katapusan na pagtakbo at paghahanap ng mga bagay sa buhay nito. Ito ang kinasusumpong at nakikita sa pahayagan, etc. Hindi ba? Ang mga mayaman, lalong yung mayaman. Sapagkat meron silang oportunidad, etc. Pero ano po, walang katapusan at dulo noon ay kamatayan. So, kung niyo mapapansin, kung ating itong nasumpungan, hinanap natin ng Diyos at ating siyang nasumpungan, naging totohanan tayo sa Kanya, listen to this, hindi mo namamalayan, ikaw ay tumatanda na hindi nasayang ang iyong buhay. You did not chase the wind. Okay, you're not chasing the wind. Hindi mo hinahabol ang hangin kapag ito ang ginawa sa iyong buhay. And listen to this, mga young people. The earlier you get started on this business of seeking the Lord, the smarter you are. Amen? The earlier, kung mas maaga na ikaw ay magpasimula na hanapin mo ang Panginoon ng iyong buong puso, lalo kang magiging matalino. Okay, the smarter you will be. So, bakit po? Sapagkat ang mangyayari, and the more inheritance you have to lay up. Kasi pag maaga ka lang pasimula, maraming mga bagay na, yung mga bagay na mamanahin mo, ang maiimpok mo. Amen? May panahon ka na maiimpok mo, maaga pa. Because what you get from the Lord, you can take it with you. Yan. Ano mo nakuha mo sa Panginoon, yan ang iyong, makakasama mo at madadala mo pagharap mo sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo, mga kabataan? So, I sought the Lord and He answered me. Hinanap ko ang Panginoon, tinugon niya ako. God will hear you. Amen? God will hear you. Sometimes po, hindi ba ito ay naranasan? It seems na we pray and pray and pray and God doesn't hear. Tayo nanalangin, paulit-ulit na tayo dumadalangin, at pagkatapos na nangyayari, parang hindi tayo pinakikinggan ng Panginoon, para bang hindi tayo nadidinig ng Diyos. Ito ba nangyari na sa inyo? Na para bagang kapag tayo nanalangin at maraming beses na para bagang hindi tayo nadinig ng Diyos. Ito po nangyari sa akin. At ito rin po yung nangyayari sa mga bata. Okay, sa mga bata natin. So, ang mangyayari po kapag ganito ang kanilang naranasan, sila po ay mawawalan ng pag-asa, madidiscourage po sila, at sa isip nila ang Diyos ay hindi nagmamahal sa kanila dahil nga hindi tinutugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin, at sila kanilang nasasabi, there's no God, what's the use? Wala namang Diyos, hindi naman kanya tinutugon ang aking mga dalangin. So, kung ganito po ang kalagayan ng ating mga bata, encourage your child, okay? Palakasin niyo po ang inyong mga anak na lalo silang manalangin. Magtiwala sa Diyos. Sabihin natin, God hears every prayer you pray. Nadidinig ng Diyos
About dalangin na yung dinadalangin. He answers. Siya'y tumutugon. Nandiyan ba kayo? Encourage your child. So, listen, sa ating ginagawang ito, the issue is not, listen, ang issue po ay hindi yung kung siya ay tumutugon. Hindi ba? Ang issue dito, if he answers, hindi po yon. Alam natin, he always answers. Laging siyang tumutugon sa ating mga dalangin. Hindi yun ang issue. Ang issue is time and when. Yan ang issue dito. Alam natin, ang Diyos ay tumutugon. Sabi natin sa ating mga anak, he answers. Pero ang issue, kung siya nga ay tumutugon, hindi, that is not the issue. The issue is what? Time, panahon, kailan niya sasagutin ang ating mga dalangin. Yun po ang issue dito. So kapag ang ating mga anak ay nanalangin at hindi po siya tumatanggap sa kanyang mga dalangin, 1 taon, 2 taon, kanyang minsan na matatansya niya na hindi na darating ang aking mga panalangin, it will get answered. Amen? Darating po ang inyong mga dalangin. God hears your prayers. Amen? Nadidinig ng Diyos ang inyong mga dalangin. Bakit ito mensahe ng Diyos? I don't know. Baka ito ang kailangan ng marami sa atin. He will answer. Amen? He will answer. Tutugon siya. Salamat kay Brother Giorgio tumugon ng Panginoon sa kanyang takdang panahon. Amen? The minute you cry, listen, sa oras na kayo po sumigaw sa Panginoon, ang makinari ng Panginoon ay kikilos na po yan. The machinery of the Lord will go into motion. Because ang gagawin po ng Panginoon, Kanya pong ibibigay ang inihingi natin sa Kanya. Ibibigay niya ang ating inihingi sa Kanya. Okay, listen to this. Ibibigay po ng Diyos ang tunay na ating inihingi. So, nangyayari po, yung ating inihingi, na hindi natin tunay na inihingi, these are symbol. Okay, ng tunay nating inihingi sa Diyos. So, ang mangyayari, hindi natin ito napagtatanto, pero dito po pumapasok ang pananampalataya natin sa Panginoon. So, when we ask God, God always hears it. Okay? Kapag tayo po humingi sa Diyos, lagi itong dinidinig ng Panginoon, sapagkat po sinasabi ng Biblia, if you ask anything in my name, ano kung sinabi? I will not do it. I will. Yung pong pagkasabi ng Panginoon, it implied determination. Hindi sinabi niyang, I shall. I will. Gaya ni MacArthur, I will. I shall sa kanya, pero I will. Okay? It means na talagang gagawin ng Panginoon. That cannot be broken. Katulad po na yan ng John 3:16. That is the Word of God. Okay? Anumang hilingin natin sa Kanyang pangalan ay aking gagawin, sabi ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, ang langit, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Yan pong sinabi niya. Mawawala ang lahat ng bagay, pero ang salita ko'y hindi magkakabula. It will not pass away. It will happen. Amen? It will happen. Alam po ninyo, I have been serving the Lord for 20 years. I can testify to that. Pwede kong patutuhanan ito. He answers prayers. Amen? Amen. Para bang napakabigat ng amen natin. Amen. Thank you for that. But sometimes, listen, when we are asking, He knows that if He gave us what we're asking for, we will be distressed. Yan po minsan nangyayari sa atin. Kapag tayo po ay humihingi sa Diyos, alam po ng Diyos, kapag ibibigay niya ang ating mga dalangin, ang mangyayari po sa atin, kapag binigay niya ang ating dalangin, tayo po ay mababalisa, tayo po ay magdudusa. Bakit po? Ang mangyayari kapag binigay ng Diyos ang ating mga dalangin, hinihingi sa Kanya, yung mga bagay na ito ay mababalisa tayo, minsan tayo po ay matatali, we will be in bondage, tayo magagabo sa mga bagay na yon, and sometimes it becomes an idol. Nagiging Diyos-Diyosan yan. And one thing certain, kapag ibinigay ng Diyos ang ating mga dalangin, ang mangyayari, ang magiging bunga nito ay gagawin tayong mga miserable. Nakikita po ng Diyos ang mga bagay nito, kaya hindi yon ibinibigay ng Diyos ang mga kapritsyo natin, yung mga hinihingi natin, yung mga whims ninyo. Because He loves us so much. Sabat yung mga hinihingi natin, hindi yun ang tunay nating hinihingi minsan. Nandiyan ba kayo?
Nakikita ng Diyos na malayo pa, na kapag ibinigay niya yung mga kapritsyo natin na mangyayari, yan ay magpapahamak sa atin. At bunga ng kanyang pag-ibig, katulad ng isang ama, katulad ng isang ina, hindi nila ibibigay ang hinihingi ng kanilang anak. Kapag umingi ang kanilang anak na babae o lalaki, kapag sinabi ng kanilang anak na babae na 11 taon gulang, listen, kapag sinabi niya, Tay, Nay, ibigay mo sa akin ang kotse ng Toyota. Sapat ako'y magmamaneho, pupunta dito para ako'y mag-aral. Palagay ba ninyo, ibibigay ng ama o ina ang susi ng kotse sa kanyang 11 taon na gulang na anak? Siguro sasabihin niyo, bakit hindi? How come? Ang mangyayari po natin, alam natin dahilan, di ba? Ang dahilan na yan po, baka masaktan ang kanyang sarili, baka masaktan niyang iba. Hindi ako naniniwala doon, pero alam po ninyo, anyway, hindi pa rin natin ibibigay ang susi ng ating kotse o bisikleta ni Brother Luis. Sa kanyang anak na 7 taon o 6 na taon. So, ang ating pong gawin ay alam niyo po, bakit ko binabagit ang mga bagay na ito? Ganito tayo sa Diyos Hindi ba? Ganito tayo sa Diyos. We do those things. Kaya ito pong dahilan na ang Diyos minsan ay ang ating mga dalangin kagad hindi niya kagad sinasagot. He doesn't answer prayers. He answer prayers kapag alam niya, listen, kapag mga bagay nito ay magdadala sa atin, sa ating kabubuti. Hindi sasagutin ng Diyos ang panalangin ng 11 taon kapag hinihingi niya ang susi ng kotse ng kanyang mga magulang. Is asking for trouble, so to speak. Ang kanyang inihingi, gaya ng ating mga panalangin, ang ating inihingi sa Diyos ay gulo sa ating mga buhay. Hindi sila talagang humingi, sabagat hindi nila alam kung ano ang kanilang inihingi. What they are asking actually is for trouble. Gulo ang inyong inihingi sa mga bagay nating inihingi. So, ang adult, ang sa pong magulang ay kagad niya ma-spot ang mga bagay niyon. Kapag ito kanya nakita, hindi po siya susuko, hindi siya bibigay sa mga matamis at malambot na pakiusap ng kanyang mga anak. Ako po itong kahinaan ko Kapag iniyakap na ako ng bunso ko, migbusin ng bagya, bala mo, nandiyan ba siya? Kakagalitan na naman ako. Para bagang kagad mong ibibigay. No, we don't have to do that. Sapagat po, ang mangyayari, ang mangyayari, we're giving our child trouble. Ang ating bibigay sa kanila ay gulo or something dangerous. Hindi po yan ang pag-ibig. Panganib yung binibigay natin sa kanila. Sa mga bata, matuto kayo at magpasakop kayo. Meron mga bagay na hindi nyo nakikita namin. Amen? Amen? Malimit ang ating inihingi ay gulo at panganib. So tayo naman mga magulang, gagamitin natin ang little self-control and discipline at sabihin natin, N-O. No. Kapag sinabi natin no, no. Niyakap pa tayo, bibigyan na natin. Yan po ang dinidevelop ng Panginoon sa akin, that lion personality na mula sa Kanya. Well, that's it po. So we don't get the trouble we were trying to get. Okay? Kapag no sinagot natin, hindi nating tatanggapin yung gulo na ating hinihingi sa Kanya. Okay? Yung talagang hinahanap natin So, listen to this. When we go to God for something that will bring us eternal joy, then we're going to get it. Amen? Kapag tayo lumapit sa Diyos, at tayong humingi sa Kanya, at ang bagay na yan magdadala sa atin ng walang hanggang kagalakan, yun po ay ating tatanggapin at makukuha. Okay? Yun po iba yung maliwanag? We will get it, we will get it, we will get it, we will get it in God's time. Matatanggap natin mga bagay na yan sa panahon ng Diyos, oras ng Diyos. We will get it when we are able to keep it and not ruin it. Hindi po nadinig yun? We will get it in God's time and we will get it. Makukuha po natin yan kapag atin na pong lubos at kaya natin maingatan, mapalagaan ang bagay na yan at hindi natin sisirain. Nandiyan ba kayo?
So, ganito po nangyari kay Adam and Eve. Alam po natin si Adan at si Eva, hindi ba? Okay? We're given everything their heart could desire, but they were not prepared. They were not prepared to keep it. They ruined it, and God doesn't want that to you. So ano po nangyari kay Adam, kay Eva? Ibinigay ng Diyos ang lahat na pwede pag nasa ng kanilang puso. Pero hindi po sila handa na ito'y kanilang, hindi po sila handa na ito'y kanilang ingatan, mapahalagan, ang bagay nito na ibinigay ng Diyos. Kaya ang nangyari, ito po kanilang nawala at nasira. Kaya ito ayaw po ng Diyos na ganito rin mangyari sa atin na masira natin, mawasak natin, ang mga bagay na Kanya pwedeng ipagkaloob sa inyo. Nandiyan ba kayo? Marami sa atin hindi pa tayo handa. Kaya tayo po ay lumalago sa tulong ng Panginoon. So He doesn't want to give you something that you're gonna ruin and mess yourself up. So, ito pong ayaw gawin ng Diyos sa inyo. Na ibigay niya mga bagay na masira yung bagay na yan, masira ang ating buhay, magulo ang ating buhay. Okay? Siguro sa panahon na yon, sa mga taong namamatay, listen, sa mga tao pong namamatay ngayon, at sa kanilang pagpanaw, makikita na si Adam and Eve doon sa paradise, at sisisi ng mga taong ito, kung di dahil sa iyo, alam po ninyo, ay kumalagay sa sapatos ni Adan at si Eva. Sapagkat sa pagpunta ng mga tao, dahil sa iyo ako ay nakaroon ng likas na ganitong kasalanan. Alam po ninyo, kung gusto niyo sisihin, kung gusto kayo magsisi at magturo, sisihin niyo mga matatandang ito, si Adan at si Eva. Nandiyan ba kayo? So, yun po nangyari. They had the marvelous things, mga kahanga-hanga mga bagay na nasa kanila, but they were not prepared to hold them. Hindi sila handa na paghawakan ng mga bagay ito. And God wants to give you what we really want, okay? And make you happy. Nais po ng Diyos na gawin ang mga bagay na yan. And you are then able to have it and not ruin it. Kapag handang-handa na kayo, at nakita ng Diyos, handang niyang pangalagaan ang bagay na yan, ibibigay po ng Diyos ang mga bagay na ating inihingi sa Kanya. Listen to this. Ito po sinabi ko sa devotion namin sa aking mga anak kagabi. Sa aking tatlong anak, sabi ko sa kanila, and I quote this, na sinabi po ng isang tao, listen mga kabataan, youth is such a wonderful thing, sabi daw. It is a shame to waste it on the young. Youth is such a wonderful thing. It is a shame to waste it on the young. Kaya sabi daw, ang kabataan ay isang kahangang bagay. Subalit, nakapag-ihinayang, nasayang lamang ng mga kabataan ang kanilang pagiging kabataan. Hindi ba? Para bang ganito, ang mga kabataan na hindi po nila napagtatanto na hindi nila taglay yung lahat, subalit kanilang sinasayang ang mga bagay na nasa kanila, ang kanilang pagiging kabataan. Minsan naman ang mga matatandang mga tao kung sinasabi, boy, sabi niya, kung taglay ko lamang ang energy, yung lakas, taglay ko yung mga good looks, yung mga gandang mga itsura ng mga kabataan, sabi niya, siguro gagamitin ko mga bagay na yan sa tamang pamamaraan. Yan ang sinasabi ng mga matatanda. Subalit, alam po ninyo, you see, when you had it, you don't appreciate it. Minsan taglay natin ang mga ganitong mga katangian, subalit hindi po natin ito pinasasalamatan ng Diyos sa mga bagay nito. So we thank God in Jesus. Tayo po ngayon nagpapasalamat sa Diyos sa ating Panginoong Jesucristo na meron pa tayong isang tsansa sa araw po ng muling pagkabuhay, in the day of resurrection, nabubuhay ng Diyos ang lahat ng mga pumanong na sa Kanya. Praise the Lord. Amen. By that time, you will be able to manage ng mga bagay na binigay ng Diyos sa atin, your good looks, and live happily ever after. Amen? We can keep that and we can manage that in the day to come. So God always answers prayers. Amen? Tumutugon ang Diyos sa ating mga dalangin. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Yan po sabi ni David. Delivered me. Nawala sa akin, niligtas ako sa lahat kong takot. Nandiyan ba kayo? Okay. Okay, tatapusin muna po natin dito. So, God, kayo ba'y naniniwala na tumutugon ng Diyos sa ating mga dalangin? At kanya sinabi, He delivered me from all my fears. Hindi ko po alam sa inyong buhay, pero halos po siguro sa atin ay nakaranas ng mga collection ng mga takot.
sa buhay na ito. Lahat ay magsabi ng amen. Kayo ba'y dumaan ng karanasan ng takot sa inyong buhay? Ako po'y dumaan nito. Subalit ang ating pong garantiya sa kaligtasan mula sa takot ay hindi po sa langit. Kasi minsan, kapag nandun ako sa langit, wala na akong takot. I cannot guarantee you, wala po sa Biblia yun. Pero yun pong ating inaasahan. Pero our guarantee is in Jesus. Amen? Sa ating Panginoon. So, I have been through fears. Ako po'y dumanasan ng takot sa aking buhay. At siguro kayo rin. Minsan hindi lang, minsan, madalas. Minsan pagsagot lang sa telepono natatakot ka na kung anong madinig mo sa telepono. Di ba? Yan ang sabi ni Dr. Thompson din sa kanyang mga kabataan. Sa telepono, sa dinig mo sa telepono, lalo po sa amin ngayon, sa amin meron na po kaming answering machine. Hindi mo alam kung anong madidinig mo sa telepono. Pero sabi ni Dr. Thompson, ito po naging pagpapala sa akin, sabi niya kapag siya'y sumasagot ng telepono, at hindi niya alam kung anong madidinig sa telepono, o mga balita, so ito po ang kanyang na-memorize na verse patungkol sa pagsagot sa telepono. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso, may tiwala sa Diyos. Memorize po natin yan. Kapag minsan lalong-lalo na, kapag ang inyong mga bata, ang inyong mga dalaga ay marunong na magmaneho, o kaya kapag ang inyong mga dalaga ay nililigawan na, mateko po potang maksaw na rin anak ko. Kapag nililigawan na para susunduin, sasabihin nila, babalik kami 10 o'clock, 11 o'clock. Pagkatapos 11:30 na, wala pa sila. Pagkatapos madidinig mo sa kapitbahay, mayroong mga sarena, tumatawag ang mga aso, at hindi mo madampot ang ang telepono, baka ano ang iyong madinig. Siguro napakainam kapag ganito na ang iyong kalagayan, memorize mo talatang ito. Ano mang balita, hindi siya takot. Matatag ang puso, may tiwala sa Diyos. Amen? Yan po ang ating i-memorize. Yan po ay napakahalaga. So, lalo na po sa panahon na darating, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting the Lord. Matatag ang puso, may tiwala sa Diyos. Ang lahat magsabi ng amen. So, we will not be afraid of evil tidings. Hindi tayo matatakot sa mga masasamang mga balita o anumang balita. Fear and dread, ang takot po, minsan mga pag-alala, ang solusyon po dyan ay sino? Sino solusyon dito? Sino po? Kapitbahay nyo? Sino solusyon sa takot? Mga barkada natin? Ang wealth natin? Sino po? Sabay-sabay natin sabihin, sino? Jesus. Praise God. He said, deliver me from all my fears. Ililigtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. He does deliver us from all our fears. And so, that's a good way that God can get you to pray, di ba? Yan po isang magandang pamamaraan na tayo matutong dumalangin. Minsan, Diyos ay nagtatapon ng takot sa inyong puso. Kapag siya nagtapon ng takot, tayo natututong dumalangin. Amen? So, ang mangyayari po, when you pray, then God gets what He wants. Makukuha po ng Diyos ang kanyang gusto sa atin. Tayo dumalangin, nagtiwala sa Kanya, at makukuha po natin din ang ating gusto. And delivered us from all our fears. So, yun po ang kasulatan, hindi po mabibiyak yan. He delivered us from all our fears. Okay? So, yun po yung mahalaga. Listen to this. Sa darating na Sunday, listen, I will share about the 2YK. Ang 2YK, ito may pinag-usapan na it's about the year 2000. Okay? Ito, 2 taon na lamang, it's the year 2000. 2YK, it talks about the computers. So ito po ay laganap na sa Amerika. So, ang mga propeta po ng Diyos, Amerika, even the secular prophet, listen, this is very important. Ito po yung pag-usapan natin sa darating na Sunday. Sa Amerika mga yon ay maraming paghahanda ka na ginagawa sapagkat sinasabi, si David Wilkerson, we know him, he's a prophet of God. Sinabi niya, America is heading for a financial holocaust. At nagbigay siya ng 2 senaryo kung anong mangyayari sa Amerika.
At ang mga sinasabi po ng mga secular prophet din, na dahil po ang mga mainline computers ngayon sa Amerika, they are not lined up for the year 2000. So mangyayari po, sila po magbabalik sa 1900, buburain ang almost thousands of information na nagpapalakad sa Amerika. So sinasabi po ng mga secular prophet, okay, hindi po sila mga preacher nagsasabi, hindi sila mga pastor. Nagsasabi din ng ganito, we have to be prepared. Dapat tayong maghanda, sabi nila, meaning, we have to stock food, we have to stock lantern, blanket. All these preparatory talks ay wala pong katapusan. So sa atin po, ngayon mga Kristiyano, anong implication yan? Yan ang sinasabi. Yan po ngayon sinasabi sa 700 Club. At marami pa na kahit na sa buong Amerika, sinasabi yung pag-shutdown ng maraming computers. Okay? Hindi sila makapag-transact ng business o anuman. So ngayon po, naghahanda. Hindi nila alam kung mangyayari in the year 2000. Meron pong malaking implication yan sa buong sanglibutan. Nandiyan ba kayo? Kaya ang isang bagay na ayaw ng Diyos sa kanyang mga anak ay huwag silang magkaroon ng takot. Amen? So, hard times are coming. Pero hindi tayo matatakot sabagat He will deliver us from all our fears. Amen? So we will talk about that on this coming Sunday, anong preparation, anong mga bagay, mga blessing at mga bagay na pangako ng Diyos sa atin sa mga panahon. Listen, ito'y 2 taon na lang, baka ito ang sinasabi ng Panginoon. Amen? So, si David po na sumulat nito, listen, si David na sumulat nito, sabi niya, siya'y hari. He was a king. Kaya dito po natin makikita, it will make any difference if you, okay, kung ikaw ay mayaman, nanalo ka ng lottery ng 100 million, okay, whether you're broke, whether you're ruler, whether you are a peasant, okay, it's all the same, okay? Ito po ay pare-pareho. Si David, marami siyang bodyguard, a mighty man, okay, 30 men, etc. He got gold, he had everything. At kanya sinasabi, sinusunod dito, makakaroon ng takot. Siya'y mayaman, etc. Highly placed, lowly placed, it's all the same. He delivered me from all my fears. Meron siyang takot. So, ako'y kanyang iniligtas sa lahat ng aking mga takot. So this morning, can we say this as we conclude? Say it with me. He delivered me from all my fears. One more time. He delivered me from all my fears. Amen. Ano man ito? Cancer, tuberculosis, maliyaf tayo. He delivered us from all our fears. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin.